Magandang umaga po mga kaabot kamay. Ang aming grupo po ay nasa pangalawang batch na po ng pagtulong. So napagdesisyonan po ng aking mga kasama dito sa aabot kamay na matulungan po nila ako na makapagtayo ng munting kabuhayan or kubo, at saka matitirhan na rin po namin na mag-anak dito po sa probinsya ng Nueva Ecija. So nakakalungkot man po isipin na yung una namin pagtitinda sa Plaza Pavilion ay nawala po dahil po sa hindi nagkaroon ng problema yung lugar kung saan kami unang nagtinda doon. Dahil po sa hindi inaasahang pagtigil ng aming pagtitinda sa Plaza Pavilion ay nagdesisyon po ang aking asawa na mag-apply ng driver sa isang hardware sa bayan kung saan kami nakakita ng isang bakante na pag-a-applyan niya bilang isang driver. So yun po ay naka-schedule na po sana na mag-apply siya doon bilang isang driver. Pero sa hindi po inaasahang pagkakataon ay bago magpasko ay nabasag yung kanyang salamin sa mata na sobrang importante kasi pag wala po siyang salamin sa mata ay medyo malabo po yung kanyang paningin, lalong-lalo na po kapag siya ay nagdadrive. So sa ganong sitwasyon po ay hindi namin alam kung papaano kami magkakaroon ng pangkabuhayan dito sa Nueva Ecija at saka yung pang-araw-araw namin na pangangailangan. Pero ganun pa man, hindi rin po kami nawawala ng pag-asa na kung ano yung ibigay sa amin ng Lord na hanap buhay ay yun ang pwede namin simulan dito. Pero sa ngayon po, nagpapasalamat ako sa aking mga kasama dito sa Abot Kamay dahil napagkaisahan po ng grupo na matulungan muna nila ako ngayong batch na ito na makatayo ng isang munting kubo po kami matutulog at saka doon na rin po yung aming magiging tindahan sa harapan. So yung pong kubo na yun na gagawin namin ngayon ay maliit lang po yun, basta po puro ano po yun, ang plano po namin dun is puro kawayan at saka maglalagay lang po kami ng papag. So maraming salamat sa aking mga kasama dito sa Abot Kamay dahil nag-ambag-ambag po sila na matulungan po nila ako na makapag tayo ng isang munting kubo at tindahan dito po sa probinsya. Actually, kalilipat lang po namin dito sa probinsya ng Nueva Ecija. So, ang una po namin ginawa dito ay nagtinda po kami doon sa plaza. So, yun nga po, hindi po inaasahan na nawala po yung pagkakataon na makapagdire-diretso kami ng pagtitinda doon sa plaza dahil sa nagkaroon ng problema yung lugar na yun. Kung kaya biglang natigil yung aming pagtitinda. So hindi po namin inaasahan yung ganong pangyayari. Kaya po salamat sa aking mga kasama dito sa Abot Kamay dahil nagtulong-tulong po sila na matayuan po ako ng maliit na kubo para po makapag-umpisa ako ng tindahan. Ang plano ko po sa aking magiging tindahan ay kasi naranasan ko po dito sa loob ng isang buwan na aming pag-stay dito sa ngayon ay naranasan ko kung gaano kahirap yung paghahanap ng ulam kasi pag hindi dito po kasi ang mga nakatira dito sa baryo, pag hindi po kayo pumunta or magbiyahe papuntang bayan ay hindi dito makakabili ng maayos na ulam. So yun po ang naisip kong itinda dito, yung mga pang-ulam katulad ng mga tuyo, bagoong, mga gulay, kasi yung mga 1/4 na karne, may mga frozen foods. Kung luluubin po ng Lord na kakasya po yung aking budget na malilikom at saka yung dating natira kong puhunan sa pagtitinda namin sa plaza kasi dahil sa bigla kami na-stop na magtinda doon sa plaza
So, yung natitira namin puhunan, yun yung pinanggagastos namin araw-araw nung habang wala pa kaming hanap buhay. Pero siyempre, may natira doon na kaunti. So, yun na rin po yung isinama ko dito sa pagpapagawa ng kubo. At sana ay looban ng Lord na pumasya po lahat yung aking budget. At saka magkaroon nawa ako ng puhunan pagkatapos magawa yung kubo. Sana magkaroon ako ng puhunan pang umpisa doon sa mga bibilhin kong paninda. So, sa ngayon po ay mag-uumpisa na kami ng paggawa ng kubo at bibili po ako ng kawayan. Naka-schedule na po yung pagbili namin ng kawayan. Bali may kausap na kami kung sino yung pagbibilhan namin ng kawayan na panghaligi. Bali kawayan na rin po yung ihahaligi, pero yung mga matitibay na kawayan, yung mga malalaki na o yung mga matatanda ng kawayan, yun yung pwede mong ihaligi. So, yun po ang bibiliin ko lahat, yung mga kawayan, tapos yung magiging bubong, tsaka yung dingding nun. So, unahin ko po muna i-order yung kawayan bago po muna yung ibang mga kakailanganin pa sa paggawa ng kubo. So, bukas po ay naka-schedule po ang aming pag-deliver ng kawayan sa amin bukas. So, bukas po makikita nyo na dadalhin dito yung mga kawayan. So, mga kaibigan, naputol na yung mga kawayan, no, na gagamitin sa tindahan ni Nego. Ayan, naputol na. Late kami ng dating, hindi namin nakita yung pagputol doon sa taas. Ayan na. Yan ang gagamitin sa tindahan na itatayo doon sa harapan. Ayan na yung kawayan, no? Natapos na, nakahiga na. yan na po yung pinakakot namin ng kawayan. Yan yung binayaran ko kanina. Haba niya. Mahaba pala to kuya, no? Oh. Simula dun, oh. Saka ang ang kakapal, ang lalaki. Tulungan na kami ni kuya. Yung pinsan po ng asawa ko. Siya yung naghanap kung saan kami pwedeng kumuha ng kawayan. Binili po namin yan sa kawayan na pinutol niya kaninang umaga. Si kuya ang tumutulong po sa amin dito para maitayo yung kubo. Kaya kapasalamat po na kay kayong Aldo. Ang asawa. Tumutulong na rin maglagari. Pero hindi po yan panday. Ang laki ng kawayan, no? Ganda, oh. Tibay. So, doon ko yung dadalahin sa ginagawa niya. I hope po na makapag-umpisa kami as soon as possible at mas madali po ito matapos kasi ang hirap po pag wala kang daily income kasi araw-araw kang gumagastos. So, nawa po itong itatayo kong hanap buhay dito ay maging successful sa tulong ng Lord at sa tulong ng aking mga kasamahan dito sa Abot Kamay para po meron kaming mapagkukuhanan ng panggastos namin sa araw-araw namin, yung mga pangangailangan namin dito at saka yung mga iba pa naming bayarin sana ay makuha rin namin sa aming magiging hanap buhay. Sana sumapat yung aming kikitain sa aming mga gastusin, mga bayarin, yung mga bayarin namin dito. Syempre sana ay makuha din namin sa magiging hanap buhay namin. Nawa po ay loobin ng Lord
para po tuloy-tuloy rin po kami makapaghatid ng tulong sa iba pang mga nangangailangan. At ang aking grupo, ang instrumento, kami pong lahat sa grupo ng Abot Kamay ang naghahatid po ng tulong para sa iba pang mga nangangailangan. So para maging maayos po yung aking kalagayan, kaya po nakapag-decide yung aking mga kasama na tulungan muna nila ako. Tapos pag okay na yung aking sitwasyon ay dire-diretso na po kami makapaghatid tulong para sa iba pa. So maraming salamat po mga kasama, at salamat din po sa mga kasama ko na naghahatid tulong, yung aking asawa na nagda-drive para maibigay namin o maiabot namin yung tulong na para dun sa iba. So siya po yung lagi kong kasama pag pumupunta kami sa ibang lugar o sa ibang barangay kung saan kami naghahatid ng tulong. So yan po ang kaya sabi ko, siguro niloob ng Lord na hindi ko lang po alam kung ano yung mararamdaman ko, pero pagka hindi kasi siya ang kasama ko sa pagbibigay ng tulong o paghahatid ng tulong, medyo malalayo po kasi yung lugar dito na natutulungan namin. So hindi talaga pwedeng ako yung mag-isa na naghahatid ng tulong doon sa iba, kasi minsan may mga pagkakataon na liblib yung lugar na napupuntahan ko. So kailangan ko talaga ng kasama. Tapos pagka namimili kami sa bayan ng pambigay o pangtulong, kailangan ko rin dito yung sasakyan. So yung sasakyan po namin, yun yung ginagamit namin na pambiyahe na makarating ng bayan, kasi medyo may kahirapan po dito ang transportasyon. So mahirap dito makahanap ng masasakyan, kaya nagpapasalamat din ako na meron kaming sasakyan dito, which is yun yung nagagamit namin ng pang-deliver kung ano yung tulong na maihatid namin, tsaka pag pumupunta kami ng bayan tsaka pauwi. Medyo safe naman po so far yung aming paghahatid tulong para sa ating mga kababayan. So yan po, at nagpapasalamat po talaga ako ng marami sa aking mga kasama dito sa Abot Kamay. Hindi ko man po kayo maisa-isa, pero sobrang salamat po sa inyong lahat. So hintayin niyo po ang aking update sa aking bahay kubo at magiging tirahan na rin namin. Maraming salamat po sa inyong lahat, at God bless po sa panonood ng aming video na ito. So wag niyo pong kalimutan i-like at i-share. Subscribe na rin po kayo sa aming YouTube channel na Abot Kamay, and please follow and like our Facebook page na Abot Kamay, para po ang inyong pong pag-subscribe ay malaking bagay na rin po sa aming grupo, na kami po ay makapagpatuloy sa aming layunin na makatulong pa sa iba pang mga nangangailangan. Maraming salamat po, at God bless po sa lahat.